Magandang gabi, Orientang Mindoro, ikalima sa buwan ng Marso, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, international na patay matapos pagbabarilin ng motorcycle riding criminals. Calapan Water nagbigay na ng credit adjustment sa mga consumers. PNP Provincial Advisory Council binuo sa lalawigan. At sa detalye ng ating mga balita, hindi pa man lubusang pumapasok ang summer season, may mga nagtutungo na sa beach upang maligo. Dahil bukod sa mura, malawak at marami pang maaaring gawin tulad ng pamamasyal at pag-enjoy sa magandang tanawin ng karagatan. Ngunit higit sa kasiyahan, alam nyo ba na marami ang naniniwala na may magandang dulot sa kalusugan ang paliligo sa dagat? Ayon sa isang website, sinasabing nakakabawas ang tensyon at stress ang dagat. Nililinis ang balat at pinagbubuti ang sirkulasyon. Bilis ng pagbaba ng timbang at iba pa. May mga mabuting dulot rin naman ito sa mga karamdaman na tulad ng dermatitis at fungal infections, gaya ng athlete's foot, psoriasis at eczema. Pinaniniwalaan din na ang mga malamig na tubig dagat ay pinakakalma ang buong katawan, habang ang mainit na tubig dagat kapag summer season ay pinabubuti ang sirkulasyon at pinagiginhawa ang kalamnan. Kinukonsidera rin na ang taglay na magnesium ng tubig dagat ay sapat upang makapagbigay ng nakakapagpakalmang epekto sa ating mga ugat, na siyang dahilan kung bakit nakikita ng marami na ang paliligo sa dagat ay nakaka-relax. Ganun pa man, kaya ng tuwirang paalala ng kagawaran ng kalusugan, ang matagal na paliligo sa dagat habang matindi ang sikat ng araw ay maaari rin makapagdulot ng sakit at pagkasunog ng balat. Sa ibang balita, kasulukuyang sumasailalim sa 3 araw na pagsasana ng ilang matataas na opisyal ng Police Regional Office Mimaropa sa pangunguna ni Regional Director Police Chief Superintendent Melito Mabilin hinggil sa organikong agrikultura sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 4B sa Barangay Barsinaga, Bayan ng Nauhan. Sa pagbubukas ng nasabing training, ipinakita ni ATI Organic Farming Focal Ruben Hugno ang mga katangian ng magandang benepisyo ng organikong pagsasaka. Ayon kay Regional Director Police Chief Superintendent Mabilin, malaki ang may tutulong ng mga matututunan nila mula sa pagsasanay na naisa sa katuparan sa pakikipag-ugnayan sa ATI. Itong training na ito actually ay nag-come up dahil dun sa isang project ng Police Community Relations division natin, yung livelihood initially livelihood project. Tayo, we are going yung organic farming, di ba? Dapat we avoid use of fertilizers, yung mga chemical components na hindi maganda sa kalusugan. We ask our personnel who are willing to join the training or seminar para sa kanila to, para magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa farming. Karamihan sa mga, especially yung mga about to retire, ang iniisip nila is kung may kapirasong lupa, go to farming. Yung pagtatanim ng mga fruit-bearing trees, ng palay, using organic. Pangkin na rin, upang pagkakitaan mo afterwards, di ba? Kung magiging sa tingin mo ay productive yung matutuhan mo. Dagdag pa nito, bilang pagsuporta sa organikong pamamaraan ng pagsasaka, inaasahan nitong magagamit ng mga partisipante ang kanilang matututunan at may tuturo pa sa kanilang mga kapwa-pulis. After this, especially yung mga
mga senior PCO saka yung nasa Police Community Relations namin personnel will cascade this down kung kayang ituro doon sa mga personnel dahil hindi naman lahat pwede nating dalahin dito. Doon mismo sa regional headquarters maituro din kung ano man yung kaalaman na matututuhan dito ng ating mga concerned personnel. And kami, hopefully, yung matutuhan natin dito, may apply natin sa sarili na natin na kapirasong property o lupa. Sa huli sa pamamagitan nito, maliban sa pagkatuto, may papakita rin ng mga kapulisan ang suporta nila sa pagsusulong ng organikong pagsasaka na hindi lamang magandang kabuhayan, kundi makapagbibigay pa ng ligtas na kalusugan. At magbabalik po ang TV9 Newsline, makalipas lamang ang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Ikalima ng Marso, taong kasalukuyan, opisyal nang magsisimula ang panahon ng Kwaresma, kasabay ng pagtungo ng maraming mananampalatayang Katoliko sa mga simbahan upang makiisa sa misa para sa Miyerkules ng Abo at tanggapin ang antanda ng krus sa kanilang mga noo. Ang Kwaresma ay panahon ng paggunita sa 40 araw na pag-aayuno ni Jesus sa disyerto hanggang sa kanyang pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ay hindi lamang nagpapaalala sa sangkatauhan na lahat tayo ay babalik sa alikabok, kundi ipinapaalala rin nito na dapat magsakripisyo ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng fasting o pag-aayuno at abstinence o pangingilin na isang paraan ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Pagsapit ng Kwaresma, lahat ng mga Katolikong nasa edad 14 pataas ay kinakailangang mag-ayuno at mangilin. Ang pag-aayuno ay hindi pagkain ng kumpleto sa mga araw ng Miyerkules, ng Abo, Biyernes Santo, at lahat ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Maaari lamang kumain ng isang buong kain at maliliit na bahagi ng pagkain sa buong araw. Ang pangingili naman ay ang pag-iwas sa pagkain ng karne sa mga nasabing araw. Sa panahon ng Kwaresma, binibigyan tayo ng oras hindi lamang upang magpahinga sa mga palagian nating ginagawa tulad ng pagtatrabaho, paglalaro at iba pa, kung hindi para gunitain ang pagpapasakit ni Jesus upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan at upang ilapit muli ang sarili o magbalik loob sa Diyos kung tayo ay napapariwara sa Kanya. Antabayanan na iba pang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet.
Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay ang isang Indian national ng pagbabaril nito ng mga di pa